Tama ang sinabi ni Dr. Camille kanina na mayroon po tayong prejudice kapag pinabanggit ang adopted, ampon. Sa mga nag-adapt o umampon ay minsan ay binabaliwala natin dahil hindi naman sila dumaloy galing sa ating dugo o sa kanilang dugo. Ngunit sino ba naman ang hindi ampon? Lahat tayo'y bilang Kristiyano, we are adopted sons and daughters of God sa bisa ng pagbibinyag sa atin. Diba? Ang lahat na bininyagan sa tubig at spirito ay ampon sa angkan ng Diyos. So kahit tayo'y ampon ng Diyos, tayo'y napakahalaga sa mata ng Diyos. So kahit hindi ka dugo, ampon lamang, ay nagiging tagapagmana tayo sa kaharian ng Diyos. We are heirs also to the kingdom of God. Kaya ano po ang nararapat gawin ng isang tagapagmana upang hindi siya ma-disinherit? Ay gagawin niya ang nararapat gawin upang patuloy siyang mahalin ng nag-adapt sa kanya. Gagawa siya ng kabutihan. Katulad sa nangyari kay Ray. Ano ang kanyang ginawa? Dahil nalaman niyang siya'y nagre-rebelde, di ba Ray? Siya'y ampon lamang, nagrebelde ka. Dapat ay ipinakita mo na kahit papano, kahit naging ampon ka lamang, ay nagpakita ka ng utang ng loob sa nag-ampon sa iyo. Dahil kung wala sila, ay wala ka ngayon dito. Salamat po, Reverend Sadi Merida. Ray, naunawaan namin na naging masakit para sa iyo ang pinagdaanan mo. Pero hindi na mahalaga na balikan pa nga natin yon, hindi ba? Dahil tapos na at nangyari na yon. Hangad na lang namin dito sa aming programa sa Face to Face ay sana kahit papaano naliwanagan ng iyong isipan, naliwanagan din ang isipan ni Mang George na hindi pa huli ang lahat. Sa nakikita namin dito, ang susi para maging maayos po kayo, Mang George, ay ang magkaroon ng kapatawaran sa isa't isa at makalimutan na po ito. Sabi ko nga sa kanya, patawarin niya ako sa ginawa ko sa kanya, panggugulpi. Dahil sa mga aapo ko na lang sa kanya eh. Humingi po tawad sa inyo, tay. Sa mga pinagagawa ko rin sa inyo. Sana nga, Ray, Mang George, sa pagpasok ng bagong taon na ito, hangad po namin ang isang masagana at masaya at mapagmahal po na samahan ninyo bilang isang pamilya. Marami pong salamat sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral na naman po ba ang nais ituro sa atin ng ating pong tinalakay na issue ngayong araw na ito? Mga ka-face to face, 2 punto po ang nais naming bigyan ng importansya. Una po ay tungkol sa konsepto ng pagiging ampon. Sana, wag po sana nating isipin na isang katulad po ni Ray na hindi maaring maging kumpleto ang pagkatao kung wala po ang tunay na mga magulang. Dapat nga po ay magpasalamat ang mga inabandona dahil may mga tao pong handang magmahal, kumalinga at gampanan po ang pananagutang tinalikuran ng kanyang tunay na mga magulang. Imbis na tayo po ay magtanim ng galit, mas mainam po kung pagtanggap sa katotohanan at kaligayahan po ang ating pag-ibayuhin. Ika nga po, life goes on, mga kapatid. Tuloy pa rin po ang buhay sa kabila ng anumang pasakit na pinagdadaanan.
Ikalawang punto po naman ay tungkol sa responsibilidad ng mga adoptive parents sa kanila pong mga inaampon. Sana po ay ituring po ninyo sila bilang mga kadugo at mahalin po sana nilang parang tunay po nilang anak. Tandaan po natin, kayo po ay biyaya ng Diyos para sa mga batang ito upang maranasan po nila ang pagkakaroon ng isang buong pamilya. Itinalaga po kayo para sa isang makabuluhang gampanin, kaya sana po ay panindigan po ninyo ito. Pahalagahan at tanggapin natin ng bukal sa ating kalooban ang tungkuling pong ito. At sana rin lagi po nating pakatandaan, tayo po ang gumagawa ng ating pong buhay. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Martel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, ang ating mga naging sawsawero at sawsawera dito sa Broadway Central, at higit sa lahat sa ating po mga bisita ngayong araw na ito na nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento na kinapulutan po natin ng lahat ng aral. Mga kapatid, ang face-to-face po ay bukas para po sa inyong lahat. Lumapit lamang po kayo sa amin kung nais po ninyong maglahad ng inyong mga dinadalang problema sa buhay at makakasiguro po kayo na kami ay handang makinig at tumulong po sa inyo. Sa aming pong Facebook account, hanapin nyo lamang po ang Face-to-Face on TV5. Sa Twitter naman po ay Perez Ami. Ako po muli, ang inyong siyang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face-to-face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Sa unang pagkakataon, ang ating mahiwagang puting siya ay nabasag na po. Sabihin mo kung ano yung ginawa sa'yo masama. Ba? Sabihin mo na! Ay, naruwa niya yung kapatid ko talaga maging athlete. Ate, mild lang. Ngayon, Mild? ano na? Wow! Sinong nagturo sa kanya nung mild pa lang? Hindi ba kayo? May ebidensya ka. Talaga may ebidensya ako, yung mata ko. Teka, yung putis ko. Bong, nalaglag! Kayo na kayo kaya alam, wala nang banlaw-banlaw. Ano man? Makisawsaw na sa